Halos 1,000 OFW sa bansang Saudi Arabia na pabilang sa libreng competency assessment ng TESDA na napakalaking bagay lalo na't kung nagpaplano pa kayo na mag-apply sa iba pang malalaking bansa. Dahil ang TESDA NC2 certificate ay madalas o isa sa madalas na hinahanap kahit graduate pa kayo ng kolehiyo. Aabot sa 770 overseas Filipino workers sa Jeddah at Riyadh, Saudi Arabia ang nagparehistro at nakabilang sa libreng competency assessment ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ayon sa TESDA, isasagawa ang assessment mula June 4 hanggang June 7 sa Jeddah, habang June 10 hanggang 25 naman sa Riyadh. Sinabi ng ahensya na malaking tulong ang pag-certify ng mga kakayanan ng mga OFW para sa mas mabuting oportunidad at trabaho sa posibleng reintegration sa Pilipinas. Kabilang sa mga kwalipikado sa libreng assessment ang caregiving, healthcare services, massage therapy, electrical installation and maintenance, photovoltaic systems installation at barista. Sa datos ng TESDA, umabot na sa 7,784 na OFW ang nabigyan ng libreng assessment simula 2014. Samantala, sinabi ng TESDA na kailangan lang magsumite ang mga aplikante ng application form, self-assessment guide at kopya ng training certificate o certificate of employment sa pinakamalapit na migrant workers office sa kanilang lugar. So kapag nakakuha na kayo ng TESDA NC2 certificate, ay ganito yung magiging itsura nun. Samantala, sa Saudi Arabia pa rin kasalukuyan ngayong isinasagawa ang pagbibigay ng pagkakataon para sa mga undocumented OFW sa nasabing bansa. Saudi Arabia nagbigay ng pagkakataon para sa mga undocumented na kasalukuyang nasa Saudi ngayon para ayusin ang kanilang status o mga dokumento tulad na lang ng mga runaway o mga hurub para sa mga domestic workers. At magtatagal yan ng 6 na buwan mula May 11 hanggang November 10, 2025 para makahanap ng panibagong employer at mabigyan ng panibagong dokumento o legal na dokumento kagaya ng ikama at kontrata na walang kahit anumang babayarang multa. Nagbigay ang Saudi Arabia ng 6 na buwang palugit para sa mga undocumented OFWs, partikular na sa mga runaway domestic workers upang ayusin ang kanilang legal na pananatili sa estado. Nagsimula ang grace period noong May 11 at tatagal hanggang November 10 na nagbibigay daan sa mga roob o runaway workers na makahanap ng bagong amo na magbibigay sa kanila ng ikama o residence permit. Pinaalalahanan ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga Pilipino, lalo na ang nagtatrabaho sa salon at beauty shops, na maging maingat sa gitna ng tumitinding immigration patrols sa Jeddah. Ang mga worker na makakapag-ayos ng kanilang status sa loob ng 6 na buwang grace period ay hindi na sisingilin ng immigration fines na karaniwang umaabot sa 600 Saudi riyals o humigit kumulang 9,000 pesos. Samantala, good news naman sa mga OFW sa Kingdom of Saudi Arabia. Mas pinalawig pa ang pagkakataon ng mga Filipino workers na maging legal ang kanilang pagtatrabaho abroad. Inanunsyo na kasi ng Department of Migrant Workers o DMW na binigyan na ng 6 na buwang grace period ng Saudi government ang mga undocumented o runaway workers para makapag-ayos ng kanilang regularization status. Mula May 11 hanggang November 10, pwede silang maghanap ng bagong employer na magbibigay ng ikama nang walang kailangang bayarang multa. Ayon sa DMW, makakatulong ito para maiwasan ang pagtatago at mabigyan ng legal na pagkakakitaan ang ating mga kababayan. Pinaalalahanan din ng mga Filipino, lalo na sa Jeddah, na maging maingat at igalang ang batas at kultura ng Saudi, lalo na sa gitna ng mas mariing immigration patrols. Para sa karagdagang impormasyon, ilalagay ko sa description ng video na ito ang post ng Migrant Workers Office nyo dyan sa Saudi or dating Polo, para alam nyo ang gagawin nyo para maayos nyo dyan ang status nyo sa Saudi Arabia.